Praise God. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Kaya batiin mo muna yung katabi mo ng good evening. Yan. Praise the Lord dahil tayo po ay nasa gawain ng ating Panginoong Jesus. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. At marami pong salamat unang-una sa ating Panginoon na nagbigay sa akin ng chance, amen, na makapag-exhort, makapag-encourage po sa bawat isa. Second is thank you po sa ating pastor, na Pastor Paul and Pastora May, amen, sa pagkakataon po na binigay sa akin na makapagbahagi ng salita ng Panginoon at sa tiwala po na makapagsalita dito sa unahan. Ayan, at salamat din po sa ating fellowship, which is yung Victory Church International Christian Ministries, ang akin pong church. Hallelujah, simula na nakakilala ko sa Panginoon. Amen, kaya salamat sa ating Diyos. Kaya good evening po sa inyo lahat. Ako po si House Church Pastor Angeline Holo. Yan, kaya samahan niyo po muna ako mag-pray ngayong gabi. Panginoon, marami pong salamat. Sa gabing ito, napakabuti mo sa aming mga buhay. Ikaw ay nag-iisa, walang katulad na Diyos. At salamat, Panginoon, dahil dinala mo kami sa gabing ito kung saan makakapakinig kami ng iyong salita. Dalain ko po, Panginoon, anuman pong mga hadlang sa pakikinig, hallelujah, mga alalahanin, upang ang iyong mga salita ay hindi, Panginoon, makapasok sa aming mga puso, ay aming nire-rebuke in Jesus' name. We pray, O God, sa patuloy na godly wisdom, knowledge, at understanding, ipagkaloob niyo po sa amin ngayong gabi. At ako po ay samahan mo, Panginoon, sa pangaral ng iyong salita. Maraming salamat, O Diyos. Mahal ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kaya unang buwan ng taong ito, amen, at tayo po ay pinagpala ng Diyos sa panibagong theme, amen, which is yung word na omnipotent. Amen. Hallelujah. So, ang ating yearly theme is Gather the Harvest, and ngayong buwan po ng January ay yung omnipotent, which means God is all-powerful. Amen? At yan po ay from Ephesians chapter 3, verse 20. Sabi po dito sa NIV, ibig sabihin na yan po yung version, Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Kaya sa Pilipino, basahin natin, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Amen? Kaya ang title ko po ngayong gabi is God's Power at Work Within Us. Amen? So yung kapangyarihan ng Panginoon na siyang kumikilos po sa atin. Kaya ngayong gabi ay bigyang throwback lang natin or ibalik lang natin, amen, yung meaning ng word na omnipotent, amen, which is God is all-powerful, or it means that the Lord has unlimited power and is capable of doing anything consistent with His nature. So He is not constrained by human limitations or understanding. So kung kukunin po natin yung synonym ng word na omnipotent, it means almighty, powerful. Yan. Ibig sabihin po nun ay lahat po ay kayang gawin ng Panginoon. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. And yung omnipotent is one of the absolute attributes ng ating Panginoon. Dahil po ang Diyos, hallelujah, meron po siyang, pag sinabi pong attributes, katangian niya, meron po yan dalawa, amen, which is yung absolute attributes and moral attributes. Napag-aralan po namin yan, nung nag-start pa lang po yung discipleship, doon pa lang po sa Isabel Building. At nung napag-aralan po namin ito, is talagang hindi ko na po siya nakalimutan. Dahil sa pamamagitan po nung aralin na yon, napag-aralan namin noon, is nakilala ko yung Panginoon, kung sino siya, kung anong katangian niya, amen. Napakaganda palang pag-aralan ng katangian ng Diyos. Amen? So yung pag sinabi pong absolute attributes, yan po yung katangian ng Panginoon na siya lang po yung meron. At pag sinabi naman pong moral attributes, yung katangian ng Diyos, na ibinahagi niya rin po sa tao. So ano po yung mga nasa absolute attributes? Nariyan po yung omnipotent, which means God is all-powerful. Nandiyan din po yung omnipresent,
Di ba, na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Omniscient, that God is all-knowing. Kasama rin po dyan yung immutable, which means God is unchanging. Nandyan din po yung sovereign and eternal. So yun pong mga characteristic na yun or attributes ng Panginoon. Si Lord lang po syempre yung may ganon. Hindi naman tayo omniscient, di ba? Hindi naman lahat alam natin. Kahit magaling tayo mag-judge, pero hindi natin alam kung ano yung nasa isip ng isang tao or kung ano yung mangyayari sa kanya. Di ba? Hindi rin naman tayo omnipresent. Hindi naman tayo nasa lahat ng dako. Hindi rin tayo sovereign. Si Lord lang yun. So that is the meaning of absolute attributes. Well, yung moral attributes po, katangian na ibinahagi ng Diyos sa tao, yun po yung mga katangian ng Panginoon na meron din tayo. Isa po dyan is yung love. Siyempre, capable of loving din tayo, di ba? Katangian yun ng Panginoon na meron din tayo. Meron din po yung mercy, yung justice, ayan po, ay yung mga katangian or moral attributes ng Panginoon na meron po tayong mga tao. So yung omnipotent po is one of that characteristic na absolute attribute. Si Lord lang po ang ganyan. Amen? Kaya pag narinig natin yung word na omnipotent, si Lord lang po yan. Amen? Hallelujah. God is all-powerful. Amen? At saan nyo natin, throughout the Bible po, is makikita sa atin, pinapakita sa atin, na ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Simula pa lang po sa pinakaunang book, which is Genesis, di ba, na sinabi ng Diyos, din nangyari. Amen? Hallelujah. Pinangyari ng Panginoon. At marami pa pong iba. Nandiyan yung mga himala ng ating Panginoong Jesus, lalo na sa New Testament, pagpapagaling ng Panginoon, pagbuhay sa patay, pagkakalma sa mga sa dagat, sa bagyo. Amen. Lahat po yun ay nagpapakita ng God's omnipotent. Amen? Hallelujah. So number one, God's power is at work in our lives sa atin pong personal transformation. Amen? When we come to faith, God's power transforms us. He changes our hearts, renews our minds, and empowers us to live according to His will. Amen? So, nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, hallelujah, binago po ng Diyos yung ating mga buhay. Amen? Sabi ng iba, kapag nag-evangelism tayo, nasa tao daw yung pagbabago. Amen? Pero, hindi naman yun totoo. Amen? Hindi rin naman yun nangyayari kasi nung wala pa tayo sa Panginoon, di ba, aminin nyo, gumagawa kayo ng New Year's resolution, ganyan, pagdating ng bagong taon, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magsusugal, hindi na ako maninigarilyo, di ba? May gumawa ba niyan dito nung unbeliever pa kayo? Di ba, meron tayo sinasabi, hindi na ako mangungupit, lalo na nung bata ka pa, hindi na ako mangungupit kay mama, ganyan. Di ba? Meron tayong mga characters noon na gusto nating mabago sa ating buhay, pero nagtagumpay ba tayo? Di ba? Hindi tayo nagtagumpay doon sa mga gusto natin noong gawin. Kasi wala pa po sa atin ang Panginoon. Pero nung nasa Diyos na tayo, amen? Hallelujah. Nabago po yung ating buhay. Amen? Na kahit nasa bahay ka, wala naman nakakakita sa'yo na huwag kang magmura. Di ba? Na huwag kang magbisyo. Pero hindi mo ginagawa dahil ang Panginoong Jesus, yung power ng Diyos, yung kumikilos sa iyong buhay. Amen? Yun yung dahilan kung bakit nabago yung ating puso, yung ating isipan, di ba? At namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Napakahirap yung pangalan di ba? Yung to live according to God's will. Lalo na nung nagdaang mga holidays, sa mga reunions natin, di ba? Hindi naman lahat yan Christian. Yung iba sa isang corner may nagiinuman, yung iba ganyan, nagbibidyoke, no? Pero kapag wala ka ng power ng Panginoon sa iyong buhay, madali kang ma-impluwensyahan, di ba? Magsha-shot ka din, or makikikanta ka sa videoke, di ba? Kasi wala yung power ng Diyos sa iyo. Pero salamat sa Panginoon, dahil nung tinanggap natin siya sa ating buhay, hallelujah, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi po madali, di ba? Sabi nga po, only dead fish go with the flow. Amen? Yung sa mundo, sa classroom nyo, mag-isa ka lang na Kristiyano, di ba? Parang ang hirap na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero dahil sa Diyos at sa Holy Spirit, amen, na nasa sa atin, nagagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Amen? At hindi yan dahil lang sa positive thinker tayo, optimist tayo, kundi dahil sa Diyos na nasa sa atin. Amen? Hallelujah. So that is the role of the Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, Holy Spirit is the seal of our inheritance, working within us to bring about God's purpose. Amen? Nung tinanggap natin ang Panginoon,
Tinanggap natin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po, yung siyang naging empower palagi sa atin na gawin yung kalooban ng Diyos. Hindi lang yan yung konsensya mo. Amen? Hindi lang yan yung angel at devil na nagbubulong sa iyo. Gawin mo to, huwag mong gawin yan. Kundi yung banal na Espiritu na nagsasabi sa atin, nagtutulak sa atin na gawin ang kalooban ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos at salamat sa ating Panginoong Jesus at sa Holy Spirit. Amen? Hallelujah. So ano pa yung power ng Panginoon sa ating mga buhay? We have strength in weakness. Amen? Diba? Ano to parang contradicting. Strength in weakness. Diba? Kalakasan sa kahinaan. Amen? Hallelujah. Sabi doon, di ba, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, that God's power is made perfect in our weakness. When we feel weak, kapag tayo daw po ay nanghihina, ang lakas ng Panginoon, ang lakas ng Diyos, ang siyang nagbibigay sa atin ng gana, amen, na magpatuloy pa rin sa buhay. Amen? Kaya, yun po yung akala mo, ikaw lang yun. Amen? Hallelujah. Akala mo, dahil lang sa niisip mo, yung nakaya mo, kakayanin mo, amen, kaya ka nakakapagpatuloy. Hindi pala, kundi maging po sa mga ganong bagay, ang Diyos po ay kumikilos. Amen? Yan po ay kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tunay nga po na yung pagpapatuloy is a gift from God. Amen? Hallelujah. Kaya makikita natin yan, amen, yung strength ng Diyos, makikita natin yan sa mga panahon na tayo po ay may mga pagsubok, may mga suliranin, may mga kabigatan sa ating buhay, no? Hallelujah. And I'm sure po na last year, di man namin alam yung nangyayari sa buhay ng bawat isa, pero napakahaba po ng 365 days. Amen? Yung isang araw nga lang, ang dami na nangyayari. What more pa po kaya sa 365 days? So sa mga ganong pagkakataon po ng ating buhay last year, no, I'm sure na pinakita sa inyo ng Panginoon yung strength niya sa panahon na tayo po ay mahina. Amen? So isang pong testimony ko po dyan, amen? So, meron pong isang araw, no, na nasa bahay lang po ako. So, alam niyo naman lahat na more than 1 month po ako na walang work. So, habang ako po ay nasa bahay, ay biglang namatay yung ilaw, tapos biglang tumigil yung electric fan. So, naisip ko agad na yon na alam ko na kung anong nangyari. Praise the Lord. Amen? So, nung time na yon, naka-steady lang ako, ganyan. Tapos, sunod-sunod na, may mga nagchat-chat na. Bakit walang ganito? Bakit walang ganyan? Sunod-sunod na yan. Then, naka-steady lang talaga ako, wala akong ginagawa. Kasi alam ko naman na kung ano nangyari. Then, bumangon na ako. Sabi ko, kinakausap ko yung sarili ko, sabi ko, huwag kang umiyak, huwag kang malungkot, kaya mo yan. Yun talaga sinasabi ko sa sarili ko. Kasi, ang time na yon is, nakat yung kuryente namin. Yung kwarto ko, yung bahay ko po nun is maliit lang naman siya. Pero every month po ako nagbabayad ng more than 3K sa kuryente na yun. Kasi 4 na family po yung nakakabit doon, which is isang part ng kwarto ng parents ko, yung paupahan sa baba, plus yung isa ko pang kapatid. So ako po nag-shoulder po noon kahit parang konti lang yung consume ko. Tinanggap ko lang siya kasi syempre parang bayad ko na rin sa rent. Total, libre lang naman ako nakatira doon. So, na-cut siya dahil nga wala akong work, di ko alam kung saan ko kukunin yung pambayad ko. So, pagdating ko po, di parang syempre pag gano'n nangyayari sa buhay mo, sabi niyo, babaw naman ito, bakit siya nalungkot? Nakakalungkot talaga siya. Di ba, yung mawalan ka ng kuryente, tapos ang dami pang nagchat-chat sa'yo, ganyan-ganyan, nagagalit sila, wala daw silang kuryente, ganyan. So, hinayaan ko lang. Pero talagang nakakalungkot talaga siya, nakakapanghina ng kalooban. Then, pagpunta ko po sa house church sa Miramonte, siyempre, nag-asikaso ako doon, nag-set up ako ng tripod, parang ang lungkot-lungkot ko, ganyan. Siguro ba yun, wala kami kuryente, mga ganun. Tapos, may dumating na worker. Tapos, nagkwentuhan kami. Tapos, nag-joke ako sa kanya, tapos, yun na, nagtatawanan na kami. Di ba? Parang yung, alam mo yun, yung problem mo, yung burden na meron ka, nawala siya. Amen? Kasi po, kapag ang Holy Spirit talagang nasa iyo, amen? O yung the Lord is working within you, amen? Hindi hahayaan ng Panginoon na malungkot ka ng matagal. Di ba? Yung mga suliranin na meron ka, hindi hayaan ng Panginoon na discourage ka ng matagal. Amen? Hallelujah. Kaya sa panahon po ng ganong mga weaknesses natin, mga pangangailangan natin, amen, pinapakita ng Panginoon na relax ka lang, huwag kang mag-alala, huwag kang malungkot, amen, dahil makapangyarihan ng Diyos na meron ka. Amen? And at that time, amen, nayaan ko lang yun, amen.
mga 1 month ata kami na ring light lang yung ilaw namin sa gabi, as in sobrang hirap pala, no? Pero salamat sa Panginoon dahil ngayon may kuryente na kami. Ayan, sa biyaya tabag ng Panginoon. And kahit nagagalit sa akin yung family ko noon, is naintindihan nila na nahihirapan pala ako. Kaya nung sa buwan na ito, hindi na ganun kalaki yung babayad ko sa kuryente. Magbigay na lang ako daw sa kanila ng ganitong amount. Amen? So, salamat sa Panginoon. Dahil kahit may mga ganoong pagsubok sa ating buhay, amen? Or may mga nararanasan tayong mga ganong bagay, no? Kala nyo, kayo lang napuputulan ng wifi, ng tubig, ng kuryente, no? Kami din, amen? Hallelujah. Pero hindi namin yun masyadong dinadamdam, amen? Dahil alam namin na ang Panginoon ay merong gagawin, amen? Na ang Panginoon ay merong pagkilos, amen? At hindi naman kami hayaan ng Panginoon na habang buhay na gano'n, di ba? Sabi nga nung father ko, kasi siya nagbayad lahat eh. Sabi niya nung may ginagawa ko nun, binuksan niya yung ilaw. Ibig sabihin nun, may kuryente na. Sabi niya lang sabi ko, may kuryente na. Sabi niya, ayaw niya raw magpasko si Sammy nang walang kuryente. Kaya pagkukwento si Sammy, may kuryente na kami kasi naawa sa akin si Lolo. Ayun sasabihin niya sa mga tita niya. Yan. Pero salamat sa Panginoon. Kaya I am praying na one day, kami naman yung makapag-bless sa parents ko dahil talagang ginagamit sila ng Lord para suportahan kami. Amen? Mabait po ang mga magulang ko. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga ganong moment, no, syempre nakakaalala talaga yun. Isipin mo, buti sana kung mag-isa ka na magpapaypay. Amen? May anak kang kasama. Though, nangyari yun sa ating buhay. Amen? Pero yung power ng Holy Spirit, amen, na nagbibigay sa atin ng joy, ng peace, amen? Hallelujah. Inaalis niya yung anumang burden or alalahanin na meron ka. At yung alam niyo po yun, yung di ba, nung sabi ko nga, nung malungkot ako, tapos biglang nawala, nung nakapag-usap lang kami ng mga worker, ganyan. Hallelujah. Yung peace po na yon, yung pag-alis ng burden na yun ng Panginoon, hindi po yan kayang ibigay ng, halimbawa, manood ka ng Reels buong araw, matawa ka, manood ka sa Netflix buong araw, hindi po yun kayang ibigay ng ganun eh. Amen? Bukod tanging, ang Diyos lang po, amen, yung makakagawa nun. Minsan iniisip natin, when we talk about God's power, yung mga big things na gagawin ng Panginoon, pero hindi mo alam na kahit doon sa maibsan yung lungkot mo, maibsan yung burden mo, hindi ka mag-alala kahit may suliranin ka, kapangyarihan pa rin po yun ng Panginoon na kumikilos sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kaya sa panahon na meron kang pagsubok, ikaw ay nanghihina, always remember, hallelujah, that the Lord, that God's power will give you strength in your time of weakness. Amen? Hallelujah. Take that as a moment para makita mo na makapangyarihan ang Panginoon. Amen? Number 2, God's power exceeds our imagination. Sabi po dito sa Ephesians chapter 3 verse 20, sabi doon, immeasurably more. Ang ibig po sabihin nito is God's ability to exceed our request and imagination. So kasama po sa pagiging all-powerful ng Panginoon is His ability na higitan pa yung mga request natin at mga iniisip natin. Amen? Hallelujah. Ano po ba yung mga request natin sa Lord? Amen? Yung request natin sa Panginoon, makagraduate tayo. Amen? Pero kaya pala ng Panginoon na higitan yan, di ba? What if makagraduate with honors? Makagraduate ng may scholarship? Makagraduate na pag-graduate mo, may trabaho na agad. Amen? So more than sabi ng Bible, di ba? More than we can ask or think of. Amen? Ganun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya salamat po talaga sa Diyos sa tema natin ngayong buwan. Unang buwan pa lang, hallelujah, pinauuna na sa atin ng Panginoon na ano man ang danasin mo ngayong taon, hallelujah, I am all-powerful. Amen? Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. At yung malaman natin that the Lord, hallelujah, sabi doon, that God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Hallelujah. Yung malaman mo na ganun yung kakayanan ng Panginoon is an encouragement for us to dream big. Amen? Alam mo pala na ganun si Lord, more than we can ask or imagine. So na-encourage tayo na mas mangarap pa ng mas malaki kesa sa ating mga buhay. Amen? Maaring nung bata pa lang tayo, hindi tayo naturuan na mangarap or hindi tayo naturuan na ito yung mga goal mo sa buhay. Amen? Hallelujah. Hindi naging ganun yung mindset natin. Amen? Kaya minsan nagsisettle tayo sa less
Diba? Ang baba ng pagtingin natin sa ating sarili. Pero ngayon na ikaw ay mananampalataya na. Amen? Lalo higit na kilala mo ang Diyos na yung pinaglilingkuran, ini-encourage ka ng Panginoon na mangarap ng mas malaki pa. Amen? Hallelujah. The Lord is encouraging us to dream big. Amen? Hallelujah. To bring your deepest desires and biggest dreams to God, knowing that He can do far beyond what we can imagine. Amen? Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ano man ang profession mo ngayon, hallelujah, ikaw man ay isang pastor, hallelujah, mangarap ka ng malaki para sa iyong ministry, hallelujah, because our God can do more than we can ask or imagine. Amen? Ganyan po ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. We can dream big. Dream big sa iyong pag-aaral, dream big para sa church, dream big para sa iyong ministry, mag-dream big ka para sa iyong sarili dahil ang ating Panginoon, He is all-powerful. Amen? Number 3, trusting in God's omnipotence. Amen? So we must have faith over fear. When faced with challenges, it is easy to be overwhelmed by fear. Amen? Pagpasok ng taon na ito, alam ko na excited tayo pero nakakaramdam din tayo ng takot, no? Parang ano na naman kaya yung bago sa taong ito? Ganyan. Ano na naman kaya mararanasan ko? Amen? Pero sabi ng Word of God na nauna na sa atin ngayong buwan, di ba? Hallelujah. Always remember that God is all-powerful. And if we remember that our God is powerful, we have our faith and confidence. Meron po yung biblical assurance sa Romans chapter 8, verse 31. If God is for us, who can be against us? Amen? With an all-powerful God on our side, we have nothing to fear. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kakampi mo si Lord. Kakampi natin ang Panginoon. Hallelujah. Sino man ang gumawa laban sa atin, ang Panginoon, kikilos siya para sa atin. Amen? God is always working on our favor. Amen? Salamat sa ating Panginoon. Kaya we always have to trust God. Amen? Trusting God means surrendering our plans and trusting His power and timing. Amen? Hallelujah. Lean on God in every situation, big or small. Amen? Gaano man kaliit or gaano man kalaki ang mga pagdaraanan mo or sitwasyon mo sa buhay, always trust in God's unlimited power. Amen? Always trust in God's power. Amen? Salamat sa Panginoon. At last po is living in the light of God's power. Amen? So tayo po, hallelujah, we are empowered for service. God's power is not only for our benefit, but also for us to serve others. Amen? As we experience His power, we are called to be His hands and feet in the world. Amen? Sa atin pong pag-ministry, in-empower ka ng Diyos para magawa mo ang bagay na yan. Amen? Kahit sabihin mo na hindi ka magaling sa English, hindi ka magaling magsalita, hindi ka magaling makipag-usap, ganyan, feeling mo wala kang convincing power, pero the Lord empower you. Amen? For the ministry. Amen? Hallelujah. Kung ano man ang paggawa sa'yo ng Panginoon, gawin mo lang. Dahil tandaan mo na, hindi naman sa kakayanan mo kumikilos ang Diyos. Amen? Sa mga tao, hallelujah, hindi naman sila namumove. Hindi naman sila natatouch kapag nakakaiyak ka magsalita or kapag nakaka-encourage ka magsalita. Kundi kung ano yung pinapangaral mo, which is yung Word of God. Dahil nandun naman talaga yung power. Amen? Sa salita ng Panginoon. Kaya the Lord empowered us for service. Huwag mong isipin na ikaw yung pinakamahinang disciple, pinakamahinang worker, or pinakamahinang family member, kundi ikaw, hallelujah, ay in-empower ng Diyos para sa ministry na yan. You can do it, amen? Hallelujah, by the grace of God. Hallelujah, kung ikaw man na isang leader, part ng ushering, ng worship team, amen? Hallelujah, huwag kang panghinaan ng loob. God empowered you for service. Amen? Marami ka pang magagawa for God's glory. Amen? Use your spiritual gifts. Each believer is given gifts by the Spirit to use for the building up of the body of Christ. So paano mo madidiscover yung gift mo mula sa Panginoon dito po sa church? Magpagamit ka ng buhay. Amen? At ang buhay natin, we have an impact on the world. Amen? Hallelujah. Ipagamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. Bibigyan ka ng Diyos ng power. Amen? Ng lakas para magawa yung kanyang kalooban. Amen? Yeah. Let us not always look for God's power on big things. Sabi ko nga kanina, hallelujah, minsan kapag niisip natin yung God's power, niisip natin yung mga malalaking bagay. Pero minsan, at madalas sa buhay natin,
Yung makapagpatuloy lang tayo, magawa natin yung kalooban ng Panginoon, makapag-house church, hallelujah, makapag-evangelism, that is already God's power working in us. Amen? Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. At marami pa pong gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. And always be reminded that we have an omnipotent God who created the universe. He is the same God who is at work in our lives today. Amen? So always trust God. Amen? And makikita mo, watch the Lord do immeasurably more than you can ask or imagine. Salamat sa ating Panginoon. Yun lamang po, palakpakan po natin ang ating Diyos. To God be the glory po.